Ipinagpalit sa luho, ninakawan ng boses, at itinapon na parang basurang walang silbi. Akala nila, matatapos ako sa gabing pinalayas ako sa sarili kong pamamahay habang naririnig ang yak ng anak ko. Pero nagkakamali sila. Ang bawat luhang pumatak sa kalsada ay magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Hindi kailangan ng reyna ang hari para muling makatayo. Handa na ba kayong marinig ang tunay na himig ng paghihiganti at pag-asa? Ganito nagsimula ang lahat. Huwag kang mag-alala, Marcela. Pipirma ang babaeng yon. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at higit sa lahat, wala siyang boses sa mundong ito, kundi ang boses na ibinibigay ko sa kanya. Isang pirasong basahan lang si Corazon na kahit kailan ay hindi matututong lumaban sa akin. Napatigil ang mundo ko sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Ang boses ni Anton, ang asawang minahal ko ng higit sa aking sarili, ay parang isang malamig na patalim na unti-unting humihiwa sa aking pagkatao. Hindi ko magawang ihakbang ang aking mga paa. Ang hawak kong maliit na supot ng gamot para sa anak naming si Elisa ay nanginginig sa aking mga kamay. Buong buwan akong nagtipid, hindi kumain ng tanghalian, at naglakad pa uwi mula sa palengke para lang maipon ang halagang pambili ng bitaminang ito para sa aming anak na may sakit. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Doon, nakita ko si Anton na nakaupo sa gilid ng kama habang si Marcela, ang babaeng akala ko ay malayong pinsan niya, ay nakasandal sa kanyang balikat habang pinaglalaruan ang mamahaling relo ni Anton. Ang relong iyon ay nabili mula sa huling kanta na ako ang sumulat, ako ang nagtono, pero siya ang umani ng palakpak at dangal. Pero paano kung magmatigas siya dahil kay Eliza? Tanong ni Marcela sa malambing ngunit nakakangilong tono. Tumawa ng mapait si Anton. Si Eliza? Mas madaling kontrolin ng bata. Sasabihin ko sa korte na baliwang ina niya. Sino ba ang maniniwala sa isang hamak na housewife na hindi man lang makatingin ng diretso sa mga tao? Tingnan mo nga ang mga kamay niya, Marcela. Magaspang, puno ng kalyo at amoy bawang. Nakakasuka siyang hawakan. Ikaw ang inspirasyon ko ngayon. Ang mga kanta niya ay para na sa atin at ang bahay na ito ay magiging paraiso nating dalawa. Sa sandaling iyon, parang may kung anong malaking pader ang gumuho sa loob ng dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ang boteng plastik ng gamot ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga daliri at bumagsak sa makapal na alpombra nang walang tunog. Ngunit sa pandinig ko, ito ay tila isang malakas na pagsabog na nagwakas sa 7 taon ng aking pananahimik. Tiningnan ko ang aking sariling mga kamay, ang mga kamay na sumulat ng mga himig na nagpayaman sa kanya, ang mga kamay na naglaban ng kanyang mga damit at nagluto ng paborito niyang ulam, ang mga kamay na sa paningin niya ay nakakasuka na ngayon. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang unti-unting pamamanhid ng aking mga bisig. Ang init ng luha sa aking mga mata ay tila kumukulo, ngunit pinigilan ko itong pumatak. Walang lumabas na tili o sigaw sa aking mga labi. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis at masakit na kabog ng aking puso na tila isang sirang piano na pilit tinutugtog ang huling nota ng isang trahedya. Lumingon ako sa dulo ng pasilyo kung saan nakasara ang pinto ng silid ni Elisa. Ang aking munting anghel, ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga, ay naging biktima rin ng kasinungalingang ito. Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat ng aking sakripisyo? Ang ituring na basahang itatapon matapos pakinabangan ang bawat patak ng aking talento at pagkatao? Sa gitna ng kadilimang ito, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas masakit pa sa anumang sampal na maaari kong matanggap. Sa dami ng musikang ibinigay ko sa kanya upang maging tanyag siya sa buong mundo, bakit katahimikan at kawalan lang ang itinira niya para sa akin at sa aming anak?
Ang pinto ay biglang bumukas ng napakalakas at tumambad sa akin ng malamig. At walang pusong mga mata ni Anton. Nakita niya akong nakatayo roon. Naninigas ang buong katawan habang ang bote ng gamot ni Elisa ay nakakalat sa sahig. Imbes na makitaan ng pagkabigla o humingi ng tawad, isang mapangutyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago pa ako makapagsalita, hinawakan niya ang aking braso ng napakahigpit, sapat upang mag-iwan ng marka sa aking balat. At walang awang kinaladkad ako pababa ng hagdan. Mabuti naman at narinig mo na, korason. Wala na akong panahong magpanggap at makipagplastikan sa'yo. Malamig niyang wika. Ang kanyang boses ay tila yelong tumusok sa aking kaluluwa. Matagal na akong nasusuka sa presensya mo sa pamamahay ko. Pilit kong binabawi ang aking braso habang ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. Bahay natin ito, Anton. Pera ko ang ipinambili sa lupa na ito. Mga kanta ko ang nagpakain at nagpayaman sa inyo. Sumigaw ako ng buong lakas, ngunit ang aking boses ay lunod sa tindi ng aking pag-iyak at panginginig. Nang makarating kami sa sala, naroon na ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme na halatang bayaran ng aking asawa upang isakatuparan ang kanyang maitim na plano. Inihagis ni Anton sa aking harapan ang isang manipis na brown envelope na naglalaman ng mga dokumento. Iyan ang medical records mo, korason. Isang sertipikong galing sa kilalang doktor na nagpapatunay na ikaw ay may malalang sakit sa pag-iisip. Schizophrenia. Ikaw ay isang mapanganib na baliw na hindi na pwedeng lumapit sa anak ko. Deklara niya habang pinapagpag ang kanyang mamahaling polo na tila ba nandidiri siyang nadikitan ko siya. Bago pa ako makapagpaliwanag, sumulpot si Marcela mula sa itaas. Tahimik na nakatingin habang nakakrus ang mga braso. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Walang awa akong hinawakan ng dalawang lalaki sa magkabilang balikat at pilit akong itinulak palabas ng pinto. Ang gabi ay binalot ng isang napakalakas na unos. Ang ulan ay bumubuhos ng walang patid. Tila libu-libong karayom na humahampas sa aking muka at bumabasa sa aking manipis na duster. Inihagis nila ako sa basang semento ng kalsada. Kasunod ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng iilang lumang damit na itinira nila para sa akin. Ang magaspang na aspalto ay sumugat sa aking mga tuhod habang ang malagkit na putik ay dumikit sa aking mga sugat. Sa labas, ang amoy ng lumang kanal at ang malamig na hangin may dalang matinding panginginig, ang walang awang yumakap sa akin. Ngunit nang sulyapan ko ang loob ng aming bahay mula sa nakabukas na pinto, nakita ko ang mainit na dilaw na ilaw mula sa mamahaling chandelier na sumisinag sa makinis na sahig. Amoy ko pa rin sa aking isipan ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Marcela at ang init ng masarap na hapunan na ginugol ko ng ilang oras lutuin kanina. Iyon ang paraiso na itinayo ko gamit ang aking pawis at dugo. Isang paraisong tahasang ninakaw sa akin habang ako ay tinapakan at iniwan sa impyerno ng kalsada. Mula sa mga katabing bahay, nakita ko ang mga payong na unti-unting naglabasan. Ang mga kapitbahay naming pilit kong pinakisamahan nang maayos sa loob ng maraming taon ay nakadungaw ngayon, nakatingin sa akin nang may pagkaawa na nahahaluan ng pandidiri. Naririnig ko ang kanilang mga walang awang bulungan sa kabila ng ingay ng ulan. Sabi ko na nga ba, matagal nang nasisiraan ng bait ang asawa ni Sir Anton. Kawawa naman ang sikat na composer na pangasawa ay isang baliw. Bulong ng isang matandang babae habang nakaturo sa akin. Mabuti na lang nandoon ang mabait niyang pinsan na si Marcela para mag-alaga sa bahay at kay Elisa. Ang kanilang mga salita ay tila mga lason na lalong pumatay sa aking pag-asa. Wala silang alam. Wala silang alam na ang mga himig na hinahangaan at inaawit nila ay nanggaling sa naghihingalong kaluluwa ng babaeng nakadapa ngayon sa putikan. Mama, mama ko, huwag ninyong kunin ang mama ko. Ang matining at punong-puno ng takot na boses ni Eliza
ay pumunit sa madilim na hangin. Mas malakas pa sa ugong ng kulog. Pilit akong tumayo, gumagapang sa putikan papunta sa nakasarang gate na bakal. Sinubukan kong abutin ang busol ng pinto, ngunit ang mga matitigas na braso ng mga bantay ni Anton ay muli akong itinulak sa lapag. Tumingala ako sa ikalawang palapag ng bahay, sa bintana ng silid ng aking anak. Doon, sa ilalim ng mainit na ilaw ng kwarto, nakita ko si Marcela. Nakatayo siya ng tuwid. Suot ang paborito kong silk robe na binili ko para sa aking anibersaryo, habang may hawak na kopita ng pulang alak. Isang napakalupit, mapang-asar, at demonyitang monang ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin sa ibaba, bago niya walang awang hinila sa braso ang umiiyak kong anak na si Elisa, palayo sa bintana hanggang sa tuluyang nilamon ng dilim ang tanging liwanag ng aking buhay. Kekwa, Tahan na, Elisa. Huwag mo nang tawagin ang nanay mong baliw. Wala na siya. At hinding-hindi na siya babalik. Ang boses ni Marcela ay parang isang matalim na kuko na kumakalos sa aking pandinig habang nakasilip ako sa siwang ng bintana mula sa labas, bago ako tuluyang kinaladkad ng mga gwardiya palayo. Ngunit sa loob ng bahay na dati kong pinuno ng himig, isang mas madilim na trahedya ang nagsisimulang mabuo. Si Elisa, ang aking munting anghel, ay nakasubsob sa kanyang kama. Ang kanyang maliliit na balikat ay nayayanig sa bawat pigil na paghinga. Ang silid na dati ay amoy gatas at sariwang bulaklak ay napalitan na ng matapang at nakakahilong amoy ng mamahaling pabango ni Marcela. Lumapit ang babaeng iyon sa kinalalagyan ng aking anak. Dala ang isang basong gatas na tila ba isang lason sa paningin ng bata. Inumin mo ito. Utos ni Marcela. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng tamis na ipinapakita niya kay Anton. Nang hindi gumalaw si Elisa, marahas na hinawakan ni Marcela ang panga ng bata upang pilitin itong tumingin sa kanya. Makinig ka sa akin. Bata ka. Mula ngayon, ako na ang susundin mo. Ang nanay mo ay isang basura na itinapon na sa labas. Kung gusto mong kumain, kung gusto mong mabuhay sa bahay na ito, matuto kang sumunod. Nakita ko sa aking gunita kung paano kinuha ni Marcela ang paboritong manika ni Elisa, isang luma at tastas na manikang basahan na ako mismo ang tumahi noong kaarawan niya. Iyon ang tanging bagay na nagdurugtong sa amin. Walang kaabog-abog na itinapon ito ni Marcela sa basurahan na puno ng mga tirang pagkain at dumi. Ayoko na ng anumang kalat sa bahay na ito na magpapaalala sa babaeng yon. Sabi ni Marcela habang pinapagpag ang kanyang mga kamay na tila ba nadumihan siya sa paghawak sa laruan ng aking anak. Sinubukan ni Eliza na sumigaw. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang tawagin ang aking pangalan, upang humingi ng saklolo sa kanyang ama na nasa kabilang silid lang at nagbibingi-bingihan. Ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, nanunuyo at naninigas sa tindi ng takot at bighati. Ang bawat salitang nais niyang sabihin ay nabaon sa ilalim ng kanyang takot. Sa sandaling iyon, pinili ng kanyang murang isipan ang isang madilim na proteksyon, ang katahimikan. Lumabas si Marcela sa silid at hinarap si Anton sa pasilyo. Hindi nagsasalita ang anak mo, Anton. Tila nagmamatigas. Sumbong niya sa aking asawa. Hindi man lang lumingon si Anton mula sa kanyang pag-aayos ng mga nota sa piano. Hayaan mo siya. Mapapagod din yan sa pag-iyak. Mas mabuting ang tahimik siya para hindi ako maabala sa pagsusulat ng bago kong kanta. Ang piano na naging saksi sa lahat ng aming pangarap, ay nilapitan ni Marcela. Kinuha niya ang susi at sa isang marahas na pagpihit, nilak niya ang takip nito. Ang tunog ng bakal na nagtatama sa isa't isa ay tila isang hatol ng kamatayan para sa musika sa bahay na yon. Wala nang tutugtog nito hanggat hindi ko sinasabi. Ang bahay na ito ay kailangan ng disiplina, hindi ng mga ingay na gawa ng isang baliw. Sa loob ng madilim na silid, nakayakap si Eliza sa kanyang sariling mga binti.
Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, nakatitig sa kawalan. Wala ng luha, wala ng tinig. Ang dati ay masayahing bata na mahilig humuni ng aking mga komposisyon ay naging isang estatwa ng pait. Paano magagawang tiisin ng isang ama ang sarili niyang dugo at laman? Paano naging ganito kabilis ang pagpalit ng isang pamilya tungo sa isang bilangguan? Sa bawat patak ng ulan sa labas na humahampas sa aking sugatang katawan, nararamdaman ko ang bawat hibla ng sakit na nararanasan ng aking anak. Ang aming mga puso ay nagdurugo sa parehong ritmo, ngunit sa pagitan namin ay isang pader ng kasamaan na tila hindi matitibag. Habang unti-unting nilalamon ng gabi ang buong paligid, isang panata ang nabubuo sa aking puso sa gitna ng aking panghihina. Kung ang katahimikan ang naging sandata ni Elisa para protektahan ang kanyang sarili, gagawin ko ang lahat upang maging boses niya muli. Ngunit sa ngayon, ang tanging naririnig sa buong kabahayan ay ang nakakabinging katahimikan ng isang batang nawalan na ng pag-asa. 5 piso, 10 piso, 15 piso. Ang bawat barya na dahan-dahan kong inilalapag sa ibabaw ng basang karton ay tila mga butil ng dugo na pilit kong pinapatulo mula sa aking mga tuyot na ugat. Nakaupo ako sa ilalim ng tulay kung saan ang amoy ng napanis na mantika at malansang patis mula sa kalapit na karinderya ay humahalo sa amoy ng basang lupa at usok ng mga sasakyan. Ito ang naging mundo ko sa loob ng 2 linggo. Isang mundong malayo sa malambot na kama, sa bango ng bagong lulutong tinapay at sa himig ng aking piano. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga daliring dati ay maliksi sa pagpindot ng mga tiklado ay puno na ngayon ng mga sugat at itim na dumi mula sa pagkakuskos ng mga uling sa malalaking kaldero. Nagtatrabaho ako bilang tagahugas ng pinggan sa isang maruming kainan sa kanto kapalit ng iilang barya at mga tirang pagkain na madalas ay panis na. Bawat kuskos ko sa makapal na sebo ay tila kuskos din sa huling hibla ng aking dangal. Habang nagbibilang ako, narinig ko ang isang pamilyar na himig mula sa radyo ng dumadaang daip. Iyon ang kanta ko. Ang kantang isinulat ko nung gabing may sakit si Elisa. Ang himig na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit ngayon, ang boses ni Anton ang naririnig kong umaawit. At ang pangalan niya ang binabanggit ng announcer bilang henyong komposer ng dekada. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking tuyong mga labi. Habang sila ay nagpapakasa sa sarangya at palakpak gamit ang aking talento, narito ako, namamalimos ng pagkakataong mabuhay para lang makita muli ang aking anak. Kumulog ng malakas at muling bumuhos ang ulan. Wala akong ibang masisilungan kundi ang manipis na karton na unti-unti nang nilalamon ng tubig. Tumayo ako at binuhat ang aking itim na plastic bag, ang kaisa-isang ari-arian na itinira nila sa akin. Naglakad ako sa gilid ng kalsada, pilit na iniinda ang gutom na tila isang hayop na kumakain sa aking sikmura. Isang makintab at napakalaking itim na sasakyan ang biglang humarurot sa aking tabi. Hindi man lang ito nagbagal. Ang gulong nito ay tumama sa isang malalim na lubak na puno ng maduming tubig mula sa kanal. Sa isang iglap, tila bumagal ang mundo. Ang maitim at mabahong tubig ay tumalsik sa buo kong katawan, mula ulo hanggang paa. Nabasa ang aking kaisa-isang malinis na damit at pumasok ang lamig sa aking mga buto. Napatigil ako sa gitna ng kalsada, nakayuko, habang ang tubig mula sa aking buhok ay tumutulo sa aking mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sukdulan ng aking pagkatao. Pakiramdam ko ay isa na lamang akong basura na tinitalsikan ng putik ng mundong ito. Napaupo ako sa gilid ng bangketa, niyakap ang aking mga tuhod, at hinayaan kong humalo ang aking mga luha sa ulan. Diyos ko, hanggang kailan? Bulong ko sa hangin.
Wala na ba talagang natitira para sa akin? Narinig ko ang dahan-dahang paghinto ng sasakyan ilang metro mula sa kinalalagyan ko. Ang tunog ng pinto ng kotse na bumubukas ay bumasag sa ingay ng ulan. Nakita ko ang isang pares ng mamahaling sapatos na balat, kulay itim, at walang bahid ng dumi, na humakbang sa basang aspalto. Isang malaking payong ang unti-unting lumitaw sa aking paningin, humaharang sa mga patak ng ulan na kanina pa nagpapahirap sa akin. Tumingala ako ng dahan-dahan. Isang babaeng nasa gitna ng kanyang edad, may maikli at maayos na buhok, at nakasuot ng napaka-eleganteng business suit ang nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng pandidiri o pagkaawa, kundi ng isang malalim at matalinong pagsusuri. "Hindi ka nababagay sa putikan, iha," wika niya. Ang kanyang boses ay malumanay pero may awtoridad na tila kayang magpatigil sa bagyo. "Narinig kita kanina sa may karinderya. Habang naghuhugas ka, humuhuni ka ng isang himig na tanging isang henyo lang ang makakagawa. Sino ka talaga?" Napatitig ako sa kanya, hindi makapagsalita. Hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay at iniabot ang isang puting panyo na may burda ng kanyang pangalan, Attorney Valeriana. "Gusto mo bang bawiin ang lahat ng ninakaw nila?" Tanong niya muli. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa aking kaluluwa. Dahil sa mundong ito, ang mga biktima ay nananatiling biktima hanggat hindi sila natututong gumamit ng sarili nilang boses. Nakalubog ang aking maruming katawan sa malambot na upuan ng sasakyan ni Attorney Valeriana. Ang bango ng loob ng kanyang sasakyan, amoy ng bagong lino at sariwang lavender, ay tila sumasakal sa akin. Hiyang-hiya ako. Ang putik mula sa aking duster ay kumakapit sa kulay kape na balat ng kanyang upuan, at ang amoy ng kanal na dala-dala ko ay tila sumisira sa kalinisan ng kanyang mundo. Pero hindi man lang siya nagreklamo. Nanatili siyang nakatingin sa kalsada habang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay kalmado sa manibela. "Bakit ninyo ako tinutulungan?" Mahina kong tanong. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Paos mula sa ilang araw na hindi paggamit nito, kundi sa paghingi ng tawad sa mga taong nabubunggo ko sa kalsada. Sandali siyang tumigil sa pagmamaneho dahil sa pulang ilaw ng trapiko. Lumingon siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahid ng lungkot sa kanyang matapang na mukha. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan korason. Maraming pera ang dumadaan sa mga kamay ko. Marami akong naipapanalong kaso, pero ang tanging bagay na hinangad ko ay hindi na ibigay sa akin ng tadhana, ang magkaroon ng sariling anak. Hinawakan niya ang aking kamay na puno ng kalyo. "Nakita kita noong isang araw sa karinderya. Habang binubulyawan ka ng amo mo, nakita ko ang mga mata mo. Hindi iyon mata ng isang baliw. Iyon ay mata ng isang inang handang mamatay para sa kanyang anak. At nang marinig kitang humuni, alam kong hindi ka lang basta housewife. Ang himig na yon, korason, iyon ang himig na ninakaw ni Anton Romero para sa huli niyang album, hindi ba?" Napasinghap ako. Paano niya nalaman? Abogado ako ng isa sa mga record labels na nilapitan ni Anton. Matalas ang pandinig ko sa mga magnanakaw. Pagpapatuloy niya habang muling umaandar ang sasakyan. "Dadalhin kita sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa'yo. Doon, muli kang susulat. Pero sa pagkakataong ito, hindi para sa kanya. Susulat ka para mabawi mo ang iyong dangal, ang iyong kayamanan, at higit sa lahat, ang iyong anak." Dinala niya ako sa isang maliit ngunit napakalinis na condo unit sa isang tagong bahagi ng syudad. Nang pumasok kami, ang unang nakita ng aking mga mata ay ang isang kulay itim na piano sa gilid ng bintana. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa makinis nitong ibabaw. Tila ba nag-aanyaya sa akin na muli itong hawakan.
Maligo ka na muna, Corazon. May mga damit na riyan sa kwarto. Pagkatapos, kumain tayo. Wika ni Attorney Valeriana. Sa loob ng banyo, dahan-dahan kong hinubad ang aking maruming damit. Habang bumubuhos ang mainit na tubig sa aking katawan, nakita ko ang pag-agos ng itim na dumi sa paanan ko. Kasabay ng dumi, tila inanod din ang takot na namahay sa puso ko sa loob ng mahabang panahon. Nang matapos ako, nakita ko ang aking sarili sa salamin. Payat, may mga pasa sa braso at malalim ang mga mata. Pero sa likod ng pagod na yon, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Kumain kami ng mainit na sabaw ng tinola. Ang bawat higop ko ay tila nagbibigay ng buhay sa aking nanghihinang mga kalamnan. Ito ang aming golden moment, dalawang babaeng pinag-isa ng magkaibang sakit. Tahimik na nagsasalo sa ilalim ng iisang ilaw. Nagbubuo ng isang alyansang hindi kayang buwagin ng kahit sinong lalaki. May plano na ako, sabi ni Attorney Valeriana matapos naming kumain. Hindi tayo pwedeng lumaban sa korte nang wala kang pera at kapangyarihan. Anton has the public on his side, kaya gagamitin natin ang tanging bagay na wala siya, ang tunay na talento. Muli kang susulat ng mga kanta, pero hindi mo gagamitin ang pangalan mo. Gagamit tayo ng isang lihim na pagkakakilanlan. Inilapag niya ang isang pirasong papel sa mesa. Sa gitna nito, nakasulat ang dalawang titik. CA. Bakit CA? Tanong ko. Corazon's Awakening. O pwedeng Cura Animarum. Ang paghilom ng mga kaluluwa. Mungkahin niya. Tandaan mo ito, Corazon. Ang pinakamainam na paghihiganti ay hindi ang saktan sila, kundi ang ipakita sa kanila na mas malakas ka nung wala sila. Sisimulan natin ang operasyon bukas. Pumunta ako sa piano at dahan-dahang idinampi ang aking mga daliri sa mga puti at itim na tiklado. Nararamdaman ko ang bawat panginginig ng mga wire sa loob nito. Ngunit sa likod ng aking isipan, biglang pumasok ang isang nakakatakot na alaala. Naalala ko ang huling sinabi ni Marcela bago ako itapon sa kalsada. May sikretong itinatago si Anton Corazon, bulong ni Valeriana na tila nababasa ang iniisip ko. Isang sikretong kahit si Marcela ay hindi alam. At kapag nahanap natin yon, hindi lang ang karera niya ang guguho, kundi ang buong pagkatao niya. Napatigil ako sa pagtugtog. Anong sikreto ang tinutukoy niya? At sapat ba yon para tuluyan kong mabawi si Eliza mula sa impyernong kinalalagyan niya ngayon? Ang bawat nota ay parang isang piraso ng aking durog na puso na pilit kong binubuo sa ibabaw ng mga itim at puting tiklado ng piano. Gabi-gabi, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kondo ni Attorney Valeriana, hinahayaan ko ang aking mga daliri na maglakbay sa ibabaw ng instrumento. Hindi na sila nanginginig sa takot. Sa halip, bawat pindot ko ay may kasamang bigat ng 7 taong pananahimik. Ang musika ay hindi na lamang tunog. Ito ay naging hininga ko, ang aking sigaw, at ang aking tanging paraan upang makausap si Eliza sa kabilang panig ng lungsod. Isang gabi, habang tinatapos ko ang isang komposisyon na pinamagatan naming boses ng katahimikan, pumasok si Attorney Valeriana sa silid. May dala siyang tablet at isang baso ng mainit na tsa. Handa na, Corazon. Inilabas na natin ang kanta sa lahat ng digital platforms, 3 oras na ang nakakalipas. At gaya ng inaasahan ko, nagliliyab ang social media. Ipinakita niya sa akin ang mga komento sa internet. Libo-libong tao ang nagtatanong, sino si CA? Bakit ang himig niya ay tila may kaluluwang sumasamo? Bakit parang mas buhay ang musika niya kaysa sa huling album ni Anton Romero? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Habang ang mundo ay nabibighani sa bagong tunog ni CA, naramdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng aking lakas. Ang aking mga kamay, bagamat may mga bakas pa rin ng hirap, ay unti-unti nang naghihilom. Ito ang aming golden moment nang mapagtanto ko
na ang aking talento ay hindi kailanman nakadepende sa pangalan ni Anton. Ako ang musika at ang musika ay ako. Samantala, sa aming dating bahay, alam kong nagsisimula na ang kaguluhan. Sa pamamagitan ng mga kontak ni Attorney Valeriana, nalaman naming hirap na hirap si Anton na sundan ang tagumpay ng kanyang huling album. Wala siyang mailabas na bago korason. Balita sa akin ni Valeriana. Ang mga producer niya ay nagsisimula ng magduda. At ang mas malala, si Marcela ay ubos-ubos kung gumasta ng pera. Akala nila ay hindi mauubos ang kaban. Isang gabi, habang nakikinig ako sa radyo, narinig ko ang isang interview kay Anton. Halata sa boses niya ang tensyon, kahit pilit siyang nagpapakitang tao. CA is just a one-hit wonder, sabi niya nang may halong pait. Gaya-gaya lang siya sa estilo ko. Walang orihinal sa musika niya. Napakuyom ang aking palad. Gaya-gaya? Ako ang nagturo sa kanya kung paano humawak ng panulat. At ngayon ay tinatawag niya akong gaya-gaya? Hayaan mo siyang magsalita, Corazon. Pagpapakalma ni Valeriana. Habang mas lalo siyang nagiging desperado, mas lalo siyang magkakamali at iyon ang hinihintay natin. Ngunit sa gitna ng tagumpay ng aking musika, ang puso ko ay nananatiling nakatali kay Eliza. Nagpadala si Attorney Valeriana ng isang tamtutu upang magmanman sa loob ng bahay. Ang balitang dumating sa amin ay tila isang saksak sa aking dibdib. Hindi pa rin nagsasalita ang bata, Attorney. Ulat ng tamtu sa isang voice message. Nakita ko siyang nakaupo sa hardin, nakatingin sa kawalan. At si Marcela, nakita ko siyang pinilit na pakainin ng bata ng malamig na kanin habang tinatakot na ipapakulong din ng kanyang ina kapag hindi siya sumunod. Tumayo ako mula sa piano. Ang aking mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi na ako makakapaghintay, Attorney. Kailangan ko nang makuha ang aking anak. Magtiwala ka sa landas natin, Corazon. Pigil ni Valeriana. Kung susugod ka ngayon, matatalo tayo sa kaso. Kailangan nating sirain muna ang pundasyon ni Anton at nahanap na namin ang unang bitak. Inilabas ni Valeriana ang isang lumang dokumento mula sa kanyang vault. Alam mo ba na bago ka napangasawa ni Anton, may isa pa siyang asawa na namatay sa misteryosong paraan? At ang lahat ng ari-arian nito ay napunta sa kanya sa ilalim ng mga kaduda-dudang papeles. Napatitig ako sa dokumento. Isang pangalan ang nakasulat doon. Lucia Romero. Isang babaeng tila binura ni Anton sa kanyang kasaysayan. May mas malalim pang lihim dito, Corazon. Bulong ni Valeriana. At ang susi ay nasa isang lumang diary na itinatago ni Anton sa isang secret safe sa loob ng kanyang studio. Ang studio na ikaw lang ang nakakaalam kung paano pasukin nang hindi namamalayan. Ang hamon ay malinaw. Kailangan kong bumalik sa impyernong pinanggalingan ko. Kailangan kong pumasok sa bahay na yon nang hindi nahuhuli, hindi para makiusap, kundi para magnakaw ng katotohanan. Kaya mo ba itong gawin? Tanong ni Valeriana. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Hindi na ako ang babaeng duguan at putikan sa kalsada. Ako na si CA. Ako na ang bagyong darating upang maningil. Kaya ko. Sagot ko ng may determinasyon. Gagawin ko ang lahat para kay Eliza. Tila ako isang magnanakaw sa sarili kong tahanan. Bumabalik sa dilim upang bawiin ang mga piraso ng aking buhay na kinalimutan na ng mundong ito. Ang ulan ay muling bumubuhos ng malakas. Tila nakikiramay sa bigat ng aking dibdib habang nakatayo ako sa labas ng mataas na bakod na bakal. Nakasuot ako ng itim na kapote at ang aking muka ay nakatago sa ilalim ng malaking sombrero. Sa tulong ng tamtu ni Attorney Valeriana, nalaman kong nasa isang malaking piging sina Anton at Marcela ngayong gabi. Isang gabing puno ng alak at palsong tawanan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay na gawa sa aking pawis. Dahan-dahan kong pinihit ang susi sa maliit na pinto sa likod ng hardin.
Ang pintong ito ay dati kong pinapanatiling may langis ang mga bisagra upang hindi mag-ingay kapag lumalabas ako para bumili ng gatas ni Elisa sa madaling araw. Sa pasasalamat sa aking dating sarili, bumukas ang pinto ng walang anumang tunog. Tila ba inaanyayahan ako ng bahay na pumasok at tapusin ang nasimulan ko. Ang amoy ng hardin ay hindi na gaya ng dati. Wala na ang bango ng mga sampagitan na itinanim ko. Pinalitan na ito ng amoy ng mamahaling abono at mga imported na rosas na tila mga estatwa sa dilim. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ko sa makinis na tiles ay nagpapaalala sa akin ng mga gabing nililinis ko ito hanggang sa mamula ang aking mga palad. Habang si Anton ay mahimbing na natutulog sa itaas, dumiretso ako sa studio ni Anton. Doon, sa silid na yon, ang hangin ay napanis na dahil sa amoy ng tabako at alak. Nakita ko ang aking lumang piano, ngunit ito ay nakakadena at nakasusi. Tila isang bilanggo sa gitna ng karangyaan. Ang aking puso ay kumirot. Hinaplos ko ang kahoy nito at sa ilalim ng aking mga daliri, naramdaman ko ang alikabok ng pagpapabaya. Mabilis kong hinanap ang lihim na vault sa likod ng malaking painting ng henyong musiko, ang larawan ni Anton na nakatingin sa malayo ng mayabang, gamit ang petsa ng aming anibersaryo na alam kong hindi niya kailanman binago dahil sa kanyang katamaran, ay bumukas ang vault nang may mahinang tunog ng mekanismo. Doon, sa gitna ng mga bundles ng pera at alahas, ay nakita ko ang isang lumang kwaderno na may pabalat na balat. Ito ang diary ni Lucia, ang kanyang unang asawa. Isasara ko na sana ang vault nang marinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas. Hindi ito tunog ng magnanakaw. Ito ay tunog ng maliit na mga paa na dahan-dahang humahakbang sa sahig. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Umakyat ako sa ikalawang palapag patungo sa silid ni Eliza. Pagbukas ko ng pinto, ang lamig ng aircon ay tumama sa aking mukha. Ngunit ang lamig na nararamdaman ko sa aking puso ay mas matindi pa. Ang silid na dati ay puno ng kulay at mga guhit ng aking anak ay naging maputla at malungkot. Nakita ko si Elisa. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakayakap sa kanyang mga binti habang nakatitig sa bintana kung saan humahampas ang ulan. Ang kanyang mga pisngi ay tila lumubog at ang kanyang mga mata na dati ay nagniningning ay tila mga tuyot na balon. Eliza, tarining. Pabulong kong tawag. Ang boses ko ay nanginginig. Halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Lumingon ang aking anak. Sa isang saglit, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo. Sa halip, ang kanyang mga labi ay nangatal at isang luhang kasing linaw ng kristal ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ito ang aming golden moment, isang sandali ng pagkilala sa gitna ng bilyong pighati. Lumapit ako at naramdaman ko ang init ng kanyang maliit na katawan nang yakapin ko siya ng mahigpit. Amoy siya ng sabon na hindi ko kilala. Amoy siya ng isang buhay na wala ako. Mama, ang mahinang tinig na lumabas sa kanyang mga labi ay tila isang himala. Isang bulong na mas malakas pa sa anumang kulog sa labas. Ngunit ang aming sandali ay biglang naputol nang marinig ko ang tunog ng sasakyan na pumasok sa garahe. Ang liwanag ng mga headlight ay tumama sa mga pader ng kwarto. Nakauwi na sila. Kailangan ko nang umalis, anak. Sabi ko habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga luha. Babalikan kita. Pangako, babalikan kita at hinding-hindi na tayo maghihiwalay. Mabilis akong bumaba at lumabas sa pinto sa likod. Bit-bit ang diary ni Lucia. Habang tumatakbo ako sa ilalim ng ulan, naririnig ko ang malakas na pagbukas ng pinto sa unahan at ang boses ni Marcela na nagrereklamo tungkol sa kanyang basang sapatos. Nang makalayo na ako, tumigil ako sa ilalim ng isang poste ng ilaw upang silipin ang unang pahina ng diary. Ang sulat kamay ay nanginginig
Tila isinulat ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. Binasa ko ang unang pangungusap. Hindi siya ang taong akala ng lahat. Ang mga himig na inaangkin niya ay mga nakaw na kanta mula sa mga taong pinatay niya ang pangarap. Napahinto ang aking hininga. Kung ang lahat ng kanta ni Anton ay galing sa akin, sino ang pinagnakawan niya bago ako? At ano ang tunay na nangyari kay Lucia? Bakit ang bawat nota ng tagumpay ni Anton ay tila nakatuntong sa mga libingan ng mga babaeng nagmahal sa kanya? Ang katotohanan ay tila isang laso na masarap sa simula, ngunit unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng iyong pagtitiwala. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuklat ko ang mga nanilaw na pahina ng diary ni Lucia sa loob ng tahimik na silid ni Attorney Valeriana. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humahalo sa amoy ng kape na kanina pa lumalamig sa mesa. Sa bawat salitang binabasa ko, tila naririnig ko ang boses ng isang babaeng nagmamakaawa mula sa kabilang buhay. Si Lucia ay hindi lang pala asawa ni Anton. Siya ang unang biktima ng kanyang kasakiman. Isinulat niya kung paano siya dahan-dahang binaliw ni Anton, kung paano nito ninakaw ang kanyang mana, at kung paano siya nito ikinulong sa sarili niyang bahay hanggang sa mawalan siya ng pag-asa na mabuhay. Hindi lang pala pangarap ang ninanakaw niya, attorney. Bulong ko habang nakatitig sa huling pahina kung saan may mga bakas ng natuyong luha. Ninanakaw niya pati ang kaluluwa ng mga babaeng nagtitiwala sa kanya. Ganito rin ang ginawa niya sa akin. Inubos niya ako hanggang sa wala na akong matira, kundi ang aking galit. Tumayo si Attorney Valeriana at lumapit sa akin. Inilapag niya ang kanyang kamay sa aking balikat, isang haplos na nagbibigay ng lakas na hindi ko naramdaman mula sa aking sariling ina. Ito ang alas natin, Corazon. Ang mga papeles na nakuha mo sa vault ay nagpapatunay na peke ang lagda ni Lucia sa paglilipat ng ari-arian kay Anton. At kung mapapatunayan nating may pandaraya sa pagkamatay niya, guguho ang lahat ng kinalalagyan ni Anton ngayon. Ang bahay na tinitirhan nila, ang perang nilulustay ni Marcela. Lahat ng iyon ay hindi kailanman naging kanila. Ito ang aming golden moment nang magtagpo ang pighati ng dalawang babaeng hindi kailanman nagkakilala, si Lucia at ako, sa pamamagitan ng hustisyang sisimulan naming itayo. Naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan sa gitna ng baha ng aking galit. Hindi na lang ito tungkol sa akin. Tungkol na ito sa lahat ng babaeng pinatahimik ng mga lalaking katulad ni Anton. Samantala, sa kabila ng lungsod, nararamdaman ko ang unti-unting pagyanig ng mundo ni Anton. Ayon sa Tamtu, si Marcela ay nagsisimula na ring maging desperada. Dahil sa sunod-sunod na pagkansela ng mga konsyerto ni Anton, dahil sa kasikatan ni CA, wala nang perang pumapasok. Narinig ko ang ulat na nag-aaway na sila gabi-gabi dahil sa mga utang sa credit card at ang hindi mabayarang kuryente ng kanilang malaking mansion. Kailangan nating dagdagan ng presyur, mungkahi ni Valeriana habang may tinitingnan sa kanyang computer. Magpapadala tayo ng legal notice para sa accounting ng lahat ng royalties ni Anton Romero mula nung ikinasal kayo. At isasabay natin ang paglabas ng pinakamalaki mong kanta. Ang kanta na magbubunyag sa tunay na pagkakakilanlan ni CA. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, isang tawag ang nagpabago sa takbo ng gabi. Ang Tamtu na nagmamanman sa bahay ni na Anton ay tumawag nang may panginginig sa boses. Attorney, kailangan ninyong pumunta rito. Wika ng boses sa kabilang linya. Nawawala ang kontrol ni Anton. Nakita ko siyang kinaladkad si Elisa palabas ng bahay at sa pilitang isinakay sa kotse. Mukhang nalaman niya ang tungkol sa pagpasok ni Corazon kagabi dahil sa isang naiwang bakas ng putik sa hagdan. Galit na galit siya, attorney. Sinisigawan niya ang bata na sabihin kung nasaan ang kanyang ina. Napatayo ako. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang takot na akala ko ay wala na ay bumalik ng mas matindi pa. Anak ko. Ang anak ko.
Saan niya dinala si Elisa? Tanong ni Valeriana sa Tamtu. Sa lumang rest house nila sa labas ng probinsya. Doon sa lugar kung saan walang kapitbahay at walang makakarinig. Sagot ng Tamtu. Hindi ko na hinintay ang utos ni Valeriana. Kinuha ko ang aking jacket at mabilis na tumakbo palabas. Hindi ko hahayaang saktan niya ang aking anak dahil sa aking mga pagkakamali. Kung kailangang harapin ko ang demonyo sa sarili niyang teritoryo, gagawin ko. Habang nagmamaneho kami ni attorney, Valeriana patungo sa madilim at liblib na lugar na yon, isang malakas na kulog ang gumitla sa kalangitan. Ang ulan ay tila nagbabanta ng isang trahedya. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang anino ng isang lumang bahay sa tuktok ng burol. Doon, sa gitna ng kawalan, nakita ko ang sasakyan ni Anton na nakabukas ang pinto. At mula sa loob ng bahay, narinig ko ang isang matining na tili ng isang bata. Isang tili na puno ng takot na bumasag sa katahimikan ng gabi. "Huwag mo akong hawakan. Hindi kita nanay. Nasaan ang mama ko?" Ang matinis na boses ni Elisa ay muling bumasag sa katahimikan ng madilim na rest house habang papalapit kami ni Attorney Valeriana sa nakabukas na bintana. Mula sa labas, sa ilalim ng malalagkit na dahon ng mga puno ng mangga, nakita ko ang eksenang tila kinuha mula sa isang bangungot. Sa loob ng malawak at amoy-amag na sala, nakatayo si Marcela sa tapat ni Eliza. Ang babaeng dati ay laging mukhang disente at banal sa mga charity event. Ang babaeng laging nakasuot ng puting damit. Habang nagmamano sa mga pari sa simbahan, ay wala na ang kanyang maskara. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling kolorete ay kalat na sa kanyang mukha. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. "Tigil-tigilan mo ako sa pag-iingay mo, bata ka!" Sigaw ni Marcela. Sa isang marahas na galaw, kinuha niya ang isang baso ng tubig at ibinuhos ito sa mukha ni Elisa. "Ang nanay mo ay isang kriminal. Pumasok siya sa bahay namin kagabi para magnakaw. Kung ayaw mong matulad sa kanya, matuto kang tumahimik at sumunod sa amin." Napaatras ako. Ang aking puso ay tila gustong sumabog sa galit. Nakita ko si Eliza na nanginginig. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang munting duster. Ngunit sa gitna ng takot, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa akin. Hindi yumuko si Elisa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marcela. Isang tingin na puno ng katapangan na nakuha niya sa akin. "Sinungaling ka," mahinang sabi ni Eliza. "Nakita ko si Mama. Hindi siya magnakaw. Kinuha niya lang ang sa kanya." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elisa. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bago pa ako mapigilan ni Attorney Valeriana, tinulak ko ang pinto at pumasok ako sa loob. "Marcela, layuan mo ang anak ko." Napatigil ang lahat. Lumingon si Marcela. Ang kanyang muka ay napalitan ng gulat bago ito muling naging isang mapanghamong ngiti. "Oh, narito na pala ang bida. Ang baliw na komposer na akala ay makakatakas sa amin." Lumabas si Anton mula sa kusina. May hawak na bote ng alak. Halatang lasing na siya at desperado. "Corazon, ibigay mo sa akin ang diary. Ibigay mo sa akin ang dokumento at pakakawalan ko ang bata." "Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang katotohanan, Anton," sagot ko habang dahan-dahang lumalapit kay Elisa. Hinila ko ang aking anak sa likuran ko. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang maliliit na kamay habang nakakapit sa aking jacket. "Tapos na ang pagpapanggap ninyo. Alam na namin ang tungkol kay Lucia. Alam na namin kung paano ninyo ninakaw ang lahat." Tumawa ng mapait si Marcela. "At sino ang maniniwala sa iyo? Isang babaeng may medical record na baliw? Isang palaboy sa kalsada? Tingnan mo ang sarili mo, Corazon. Kahit magsuot ka pa ng magarang damit, amoy putik ka pa rin sa paningin ng mga tao." Ito ang aming golden moment.
Nang dahan-dahang humakbang si Attorney Valeriana mula sa dilim patungo sa liwanag ng sala. Inilabas niya ang kanyang phone at ipinakita ang screen. Hindi lang si Corazon ang naririto, Marcela. Simula nang pumasok kami, ang lahat ng sinabi ninyo, ang pananakit ninyo sa bata, at ang pag-amin ninyo sa pagnanakaw ay naka-livestream sa lahat ng social media platforms ng CA. Milyon-milyong tao ang nakakakita sa tunay na mukha ng banal na Marcela ngayon. Nakita ko ang unti-unting pagpula ng mukha ni Marcela hanggang sa ito ay maging kulay abo sa takot. Tumingin siya sa camera, pagkatapos ay kay Anton. Ang maskara ng pagiging perfect wife at saintly stepmother ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong bansa. Walang hiya ka, tili ni Marcela. Sa kanyang desperasyon, sinubukan niyang dambahan si Valeriana, ngunit huli na ang lahat. Naririnig na namin ang malayo, ngunit papalapit na tunog ng sirena ng mga pulis na tinawag ni Valeriana bago pa kami pumasok. Napaupo si Anton sa sahig. Ang bote ng alak ay nabitawan niya at nabasag. Ang likido ay kumalat sa sahig na tila luha ng isang taong nawalan na ng lahat. Tiningnan ko siya ng walang bakas ng awa. Ang lalaking ito ay hindi ang taong minahal ko. Siya ay isang anino lang ng aking mga pangarap na binuo ko ng mag-isa. Yinakap ko si Eliza ng napakahigpit. Nararamdaman ko ang kanyang mabilis na tibok ng puso sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, ang amoy ng ulan at amag sa rest house ay napalitan ng init ng aming muling pagkakasama. Ligtas na tayo, anak. Bulong ko sa kanyang tainga. Hinding-hindi ka na nila masasaktan muli. Ngunit habang papalapit ang mga pulis, nakita ko si Marcela na may kinuha sa loob ng kanyang bag. Isang maliit na lighter at isang bote ng alkohol. May isang nakakatakot na ningning sa kanyang mga mata. Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman na ito, walang makikinabang dito. Susunugin ko ang lahat. Isang mabilis na pagliyab ang nangyari. Ang mga lumang kortina at tuyong kahoy ng rest house ay mabilis na nilamon ng apoy. Sa isang iglap, ang aming takas ay naging isang bagong bitag. Ang init! Mama, ang init! Ang bawat hininga ko ay tila paghigop ng nagbabagang bakal habang ang makapal at maitim na usok ay unti-unting lumalamon sa kabuuan ng sala. Hindi ko na makita ang pinto. Ang tanging gabay ko na lang ay ang mabilis at takot na tibok ng puso ni Eliza na nakayakap sa aking leeg. Ang amoy ng nasusunog na lumang kahoy at plastik ay sumasakal sa aking lalamunan. Bawat ubo ay nagdadala ng lasa ng abo at kamatayan. Sa gitna ng mga naglalagablab na kurtina, nakita ko si Marcela. Nakatayo siya sa gitna ng apoy, tumatawa ng histerikal habang ang apoy ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Walang aalis. Dito na lang tayong lahat. Kung hindi ako magiging reyna, walang matitirang kaharian. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang demonyong wala ng balak pang mabuhay. Si Anton naman ay nakalugmok sa isang sulok, nakatulala sa mga dokumentong dahan-dahang kinakain ng apoy. Ang mga dokumentong mas pinahalagahan niya kaysa sa aming mag-ina. Corazon, dito, sa bintana. Narinig ko ang sigaw ni Attorney Valeriana mula sa labas. Gamit ang isang malaking tipak ng bato, binasag niya ang salamin ng bintana sa gilid ng sala. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila isang himig ng kaligtasan. Niyakap ko si Eliza ng mas mahigpit pa. Ginagamit ang sarili kong katawan bilang kalasag laban sa mga talsik ng apoy. Sa bawat hakbang ko patungo sa bintana, naramdaman ko ang pagkapaso ng aking mga braso. Ang hapdi ng balat na tila hinihiwa ng init. Ngunit hindi ko naramdaman ang sakit para sa sarili ko. Ang tanging nasa isip ko ay ang munting hininga ng aking anak na nakasubsob sa aking balikat. Ito ang aming golden moment ng sakripisyo nang maramdaman ko ang bigat ng diary ni Lucia sa loob ng aking jacket. Muntik na itong mahulog, pero bago ko ito bitawan para mas madaling makakilos, naalala ko ang lahat ng babaeng pinatahimik.
Hindi ko hahayaang mamatay ang katotohanan sa loob ng apoy na ito. Gamit ang huling lakas ng aking mga binti, tumalon ako, palabas ng bintana, kasunod ni Valeriana. Saktong bago tuluyang gumuho ang kisame ng rest house. Pagbagsak namin sa basang damuhan, ang lamig ng ulan ay tila isang milagro sa aking nagbabagang balat. Narinig ko ang malakas na pagsabog mula sa loob. Isang tunog ng pagguho na wumakas sa lahat ng kasamaang itinayo ni na Anton at Marcela sa liblib na lugar na yon. Ang mga pulis at bumbero ay mabilis na kumilos, hinuhuli ang isang duguan at nanginginig na Anton na nagawang makalabas sa huling sandali. Habang si Marcela ay dinala sa ambulansya, sumisigaw pa rin ang mga sumpa. Isang linggo ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin sa backstage ng National Concert Hall. Hindi na ako ang babaeng duguan sa rest house at lalong hindi na ako ang babaeng putikan sa kalsada. Nakasuot ako ng isang eleganteng itim na gown. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mga mata ay may ningning na hindi kayang burahin ng kahit anong pait. Ang mga paso sa aking braso ay natatakpan ng manipis na lace, ngunit para sa akin, ang mga ito ay mga dekorasyon ng aking tagumpay. "Handa ka na ba, CA?" Tanong ni Attorney Valeriana habang iniaayos ang aking kwintas. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagmamalaki. Ang buong bansa ay naghihintay. Pagkatapos ng livestream noong gabing iyon, ikaw na ang pinaka-inaabangang tao sa Pilipinas. Ang bawat benta ng kanta mo ay napunta sa trust fund ni Elisa. Wala na silang magagawa. "Handa na ako, attorney," sagot ko. Lumabas ako sa entablado. Ang nakakasilaw na mga ilaw at ang kulog ng palakpakan mula sa libu-libong tao ay tila isang bagyong yumayakap sa akin. Ngunit sa gitna ng karamihan, isang maliit na upuan sa harap ang tanging tinitingnan ko. Doon nakaupo si Elisa. Suot ang kanyang paboritong puting damit. May hawak na maliit na bulaklak at may pinakamagandang ngiti sa kanyang mga labi. Umupo ako sa tapat ng grand piano. Huminga ako ng malalim, hinahayaan ang katahimikan na maghari sa buong bulwagan. Ipinatong ko ang aking mga daliri sa mga tiklado. Sa pagkakataong ito, hindi ito para kay Anton. Hindi ito para sa pera. Ito ay para sa bawat naitagong luha, para sa bawat ninakaw na pangarap, at para sa boses na kailanman ay hindi na muling mapapatahimik. Nagsimula akong tumugtog. Ang bawat nota ay tila isang hininga ng kalayaan, isang himig na nagmumula sa kailaliman ng aking kaluluwa patungo sa puso ng aking anak. Anong karapatan mong tawagin ang sarili mong ina, Corazon? Isang babaeng may record ng pagkabaliw, isang babaeng walang pinag-aralan, kundi ang humawak ng sandok sa kusina. Ang boses ng abogado ni Anton ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at payapang silid ng korte. Ang amoy ng lumang papel, semento, at antiseptic ay tila sumasakal sa hangin. Nakaupo ako sa tapat ni na Anton at Marcela. Si Anton ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na iniiwasan ang aking tingin. Si Marcela naman, bagaman may mga benda sa braso dahil sa sunog, ay nananatiling matalim ang mga mata, tila isang ahas na naghihintay ng pagkakataong manuklaw muli. Ito ang huling laban. Ang laban para sa aking dangal, para sa yaman ni Lucia, at higit sa lahat, para sa legal na karapatan ko kay Elisa. Ang kliyente ko, si Ginoong Anton Romero, ay isang tanyag na alagad ng sining, pagpapatuloy ng abogado habang ipinapakita ang mga pekeng medical record ko. Siya ang nag-iisang tagapangalaga ng bata, habang ang ina ay nasa ilalim ng krisis sa pag-iisip. Ang pagpasok ni Corazon sa bahay at ang paninira sa reputasyon ng aking kliyente ay isang malinaw na pagtatangkang mang-extort ng pera. Tiningnan ko si Attorney Valeriana. Kalmado lang siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig ay tila isang babala
ng paparating na unos. Hindi siya tumingin sa abogado ni Anton. Sa halip, tinitigan niya ng diretso ang hukom. Your Honor, ang sining na sinasabi nila ay isang malaking kasinungalingan. Simula ni Valeriana, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng awtoridad. Ang lahat ng mga komposisyon ni Anton Romero sa loob ng 7 taon ay isinulat ng aking kliyente, si Corazon. At ang yaman na ginagamit nila ngayon upang kumuha ng mamahaling abogado, iyan ay galing sa pagnanakaw sa unang asawa ni Ginoong Romero na si Lucia. Inilabas ni Valeriana ang diary ni Lucia at ang mga dokumento mula sa vault. Mayroon kaming forensic evidence na ang lagda ni Lucia sa paglilipat ng ari-arian ay peke. At mayroon kaming testimonya mula sa TAM2 at ang livestream record kung saan kitang-kita ang pagmamalupit ni Marcela sa bata. Ang tunay na baliw dito, Your Honor, ay ang mga taong handang pumatay at manakit ng bata para lamang sa luho. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Nakita ko ang pawis na tumutulo sa noo ni Anton. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay bumasag nang biglang tumayo si Marcela at sumigaw. Sinungaling! Paka na lang lahat ito ng babaeng yan. Akin ang perang yon. Ako ang nag-alaga sa bahay na yon. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng kontrol. Ang mga tao sa korte ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang kanyang maskara ng pagiging banal ay tuluyan ng natunaw. Ito ang aming golden moment. Tumingin ako kay Elisa na nakaupo sa tabi ng isang social worker sa likuran. Tumayo ang aking anak. Hindi siya nanginginig. Hindi siya umiyak. Lumakad siya patungo sa gitna, sa harap ng hukom. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at puno ng himig ng katotohanan. Hindi po baliw ang mama ko, sabi ni Eliza habang nakatingin kay Anton. Ang papa ko po ang laging wala, at si Tita Marcela ang laging nananakit sa akin. Si mama ang kanta ko. Siya ang boses ko. Ang tunog ng kahoy na martilyo o gavel na umampas sa mesa ay tila isang huling nota na nagtapos sa mahabang gabi ng aming pagdurusa. Ang korte ay nagpapasya, ang lahat ng ari-arian ni Lucia Romero at ang mga royalties mula sa mga kanta ni Corazon ay ibabalik sa tunay na nagmamay-ari. Ang karapatan sa pag-aalaga kay Elisa ay ibinibigay ng buo kay Corazon Romero at sina Anton Romero at Marcela ay mananatili sa ilalim ng kustodya ng mga awtoridad para sa mga kasong falsification of documents, child abuse, at arson. Nakita ko ang paglapit ng mga pulis sa dalawa. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga kamay ni na Anton at Marcela ay tila isang musika ng katarungan sa aking pandinig. Tiningnan ako ni Anton nang may pagsisisi, ngunit wala na siyang nakitang anino ng dating Corazon sa aking mga mata. Ang babaeng mahal niya noon ay pinatay na nila. Ang kaharap niya ngayon ay isang reynang nakatayo sa sarili niyang mga paa. Niyakap ko si Eliza sa gitna ng silid. Naramdaman ko ang halimuyak ng kanyang buhok, ang init ng kanyang balat, at ang kalayaan na sa wakas ay sa amin na. Ngunit habang papalabas kami ng korte, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo. May hawak na isang lumang violin case at nakatitig sa amin ng may makabuluhang tingin. Sino ang lalaking ito? At bakit tila pamilyar sa akin ang himig na mahina niyang hinuhuni habang kami ay dumadaan? Isang bagong pahina ba ito? O isang paalala ng nakaraang hindi pa lubos na natatapos? Hindi sapat ang salitang patawad para sa isang pusong 7 taong binasag, lalo na kung ang humihingi nito ay ang taong mismong humawak ng martilyo. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig, habang nakatitig ako sa likod ng makapal na salamin ng visiting room sa loob ng kulungan. Sa kabilang panig, nakaupo si Anton. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang ayos na buhok. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga balikat
ay nakalaylay sa bigat ng kahihiyan. Corazon, parang awa mo na. Bawiin mo ang kaso. Pabulong niyang pakiusap. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng natitirang pera ko. Huwag mo lang akong hayaang mabulok dito. Isipin mo si Elisa. Isipin mo ang magiging tingin sa kanya ng mga tao kung ang ama niya ay isang kriminal. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Isipin si Elisa. Anton, 7 taon mong hindi naisip si Elisa habang ninanakawan mo ako ng boses at dangal. 7 taon mong hinayaan si Marcela na saktan ang sarili mong dugo at laman dahil lang sa takot mong mawala ang marangyang buhay na hindi naman sayo. Ngayon mo sasabihin sa akin na isipin ko ang anak ko? Tumayo ako. Ang tunog ng upuang bakal na kumaskas sa sahig ay tila isang huling nota ng aming paghihiwalay. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko rin si Marcela na kinalaladkad ng mga babaeng gwardiya patungo sa kanyang selda. Sumisigaw pa rin siya, nagmumura, pilit na kumakawala habang ang kanyang mahahabang kuko ay nababali na sa pagkapit sa pader. Ang amoy ng klorina at napanis na pagkain sa loob ng bilangguan ay ang tanging karangyaan na matitikman nila mula ngayon. Isang impyernong sila mismo ang gumawa. Paglabas ko ng gusali ng presinto, ang sariwang hangin at ang init ng sikat ng araw ay yumakap sa akin. Ito ang aming golden moment nang bumalik ako sa aming mansion na ngayon ay malinis na at wala nang bakas ng kadiliman. Ipinabukas ko ang lahat ng bintana. Ang amoy ng sariwang jasmine at ang tunog ng mga ibon sa hardin ay muling namayani. Wala nang amoy ng tabako ni Anton. Wala nang matapang na pabango ni Marcela. Ang bahay ay muling naging isang tahanan. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming gate. Lumabas ang lalaking nakita ko sa korte, ang lalaking may hawak na lumang violin case. Lumapit siya sa akin ng may paggalang. Madam Corazon, wika niya habang dahan-dahang yumuyukod. Ako po si Manuel, ang nakababatang kapatid ni Lucia. Sa loob ng maraming taon, nagtago ako dahil sa takot kay Anton. Ngunit dahil sa katapangan ninyo, nagkaroon ako ng lakas na lumabas. Narito ako hindi para humingi ng anuman, kundi para ibigay ang nararapat sa inyo. Binuksan niya ang violin case. Doon, sa ilalim ng pelus na tela, ay nakalagay ang mga orihinal na sulat kamay na kanta ni Lucia na hindi nakuha ni Anton. Gusto ko po sanang kayo ang magpatuloy ng musikang ito. Gusto kong ang boses ng CA ang magbigay buhay sa mga pangarap na pinatay ng lalaking yon. Bilang legal na tagapagmana ni Lucia, nais ko ring ialok sa inyo ang pamumuno sa aming Music Foundation para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Tiningnan ko si Attorney Valeriana na nakatayo sa aking tabi. Tumango siya ng may ngiti. Hindi ito tungkol sa isang bagong pag-ibig sa isang lalaki. Ito ay tungkol sa isang bagong misyon. Ang tagumpay ko ay hindi na lang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng mga babaeng kailangang mahanap muli ang kanilang himig. Pumasok ako sa loob at nakita ko si Elisa na masayang tumutugtog ng piano. Hindi na siya nanginginig. Ang kanyang mga daliri ay malayang sumasayaw sa mga tiklado. Lumilikha ng isang himig na puno ng liwanag. Lumapit ako sa kanya at sabay naming tinugtog ang huling bahagi ng kanta. Ngunit sa gitna ng aming kaligayahan, isang liham ang iniabot sa akin ng aking kasambahay. Wala itong pangalan ng nagpadala. Tanging isang selyo ng krus sa likod. Pagbukas ko, isang maikling pangungusap ang nakasulat sa loob na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Ang katarungan ay nakuha mo na sa lupa, ngunit ang tunay na kabayaran ay nagsisimula pa lamang sa dilim. Mag-ingat ka, Corazon. Hindi lahat ng nakakulong ay nawawalan ng pangil. Napatitig ako sa bintana habang ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang katarungan ba ay meron talagang katapusan? O ito ay isang patuloy na pakikipaglaban?
Ang tagumpay ba ay simula ng kapayapaan o simula ng isang bagong banta na hindi ko pa nakikita? Sa ilalim ng malambot na liwanag ng papalubog na araw, nakatayo ako sa balkonahe ng bagong gawang Lucia at Corazon Center for Music and Healing. Ang amoy ng sariwang pintura, hinaluan ng bango ng mga bagong tanim na rosas sa paligid, ay tila isang matamis na paalala na ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Mula rito, naririnig ko ang banayad na tunog ng mga violin at piano mula sa iba't ibang silid, mga himig na hindi na ninakaw, kundi malayang ibinibigay ng mga batang dumaan din sa dilim ng pang-aabuso. Napatingin ako sa aking mga kamay. Wala na ang mga itim na dumi mula sa paghuhugas ng pinggan sa karinderya. Wala na ang panginginig ng takot. Bagaman may mga bakas pa rin ng peklat mula sa sunog sa aking mga braso, hindi ko na ang mga ito tinitingnan ng may pait. Para sa akin, ang mga ito ay mga gintong tahi ng isang kintsugi, isang basag na kagamitang mas pinatibay at pinaganda ng mga pagsubok. Isang taon na ang lumipas mula nang huling pumasok ang martilyo ng hustisya sa aking buhay. Kumusta na ba sila? Nabalitaan ko na si Anton ay isa na lamang anino sa loob ng bilangguan. Nawalan na siya ng boses, literal at metaporal. Wala nang nakikinig sa kanyang mga kanta dahil ang bawat nota na dati niyang inaangkin ay legal na ring naibalik sa aking pangalan. Si Marcela naman ay nabulok sa kanyang sariling galit. Isang reynang walang kaharian, kundi ang 4 na sulok ng malamig na selda. Ang sulat na natanggap ko noon? Isang desperadong hirit lang pala iyon mula sa isang taong hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Sinunog ko ang liham na yon sa harap ni Attorney Valeriana. Isang simbolikong pagtatapos sa lahat ng banta na nais nilang itanim sa aking isipan. Napatawad ko na ba sila? Marahil hindi sa paraang nais nila. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili ng matagal sa ilalim ng kanilang pang-aapi. Pinatawad ko ang aking nakaraan upang hindi na nito mahawakan ang aking kasalukuyan. Ang katahimikan ko ngayon ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa kapayapaang pinaghirapan kong bawiin. Mama, handa na po ang lahat sa loob. Lumingon ako at nakita ko si Elisa. Ang aking munting anghel ay isa na ngayong masayahing dalagita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng pangarap at pag-asa. Wala na ang bakas ng kamlang Chonlok. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay tila isang kanta na nagbibigay ng liwanag sa aming tahanan. Kasama niya si Attorney Valeriana, na ngayon ay hindi na lamang basta abogado ko, kundi isa ng kapatid at katuwang sa bawat hakbang ng aming pundasyon. Pumasok kami sa loob ng Grand Hall para sa anibersaryo ng aming center. Sa gitna ng entablado, nakita ko si Manuel na inihahanda ang kanyang violin. Nagkatinginan kami, isang tingin ng paggalang at pagkakaisa para sa alaala ni Lucia. Sa pagkakataong ito, ang musika ay hindi na instrumento ng kasakiman, kundi isang tulay ng paghilom. Umupo ako sa tapat ng piano. Sa bawat pagpindot ko sa mga tiklado, naramdaman ko ang daloy ng aking buhay mula sa putikan ng kalsada patungo sa kaitaasan ng entablado. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga may sala. Ito ay tungkol sa muling pagtayo ng isang inang inakalang wala ng bukas. Ito ang huling himig ng aking pagbangon. Isang himig na hindi na mapapatid. Isang boses na hinding-hindi na muling mawawala sa dilim. Habang tumutugtog ako kasama ang aking anak, alam kong sa wakas, tapos na ang lahat ng bagyo. Ang natitira na lamang ay ang malayang awit ng aming bagong simula.